Edwin Alubares, ang ating Congressman Gas Tambunting, ang ating Vice Mayor Rico Goles, at ang ating Barangay Captain dito sa BF, Jeremy Marquez. At nakita ko yung napakahusay na dating Barangay Captain natin, Beng Amurao. At sa inyo pong lahat, ito po si Roy Goles, ang inyong naging congressman ng 6 na termino. Ayan po. At nagsilbi na halal noong 1992, 1995, 1998, 2004, 2007, at 2010. Humawak ng dalawang committee, Committee on National Defense, Committee on Public Order, parehong napaka-importanting committee. At pinagmamalayo sabihin sa inyo, sa loob ng 18 taon, 6 terms, minsan hindi nag-absent si Roy Goles sa Kamara de Representantes, 100% perfect attendance. Dalawa lamang ang congressman sa kasaysayan ng Kamara ang mayroong kanyang record. Isa, si Roy Goles. Ang congressman dapat may mga project na nakakapagbago ng buhay ng tao. Natutuwa po ako na ako'y kinilala na nagpagawa ng pinakamaraming school buildings sa kasaysayan ng Parañaque. First term, Parañaque National High School, San Antonio Elementary School, F. Serrano Elementary School, Dr. Ricardo Santos National High School, San Agustin Elementary School, at marami pang iba sa buong siyudad ng Parañaque. Kinilala rin sa aking flood control program, pinakamalaki sa kasaysayan ng Parañaque, worth more than 250 million pesos, kilometrong riprapping project, kasama dito sa Barangay BF. Makikita nyo ang mga naglalakihan nating mga riprapping projects, kalalaking mga wall, parang Great Wall of China sa buong 2nd District ng Parañaque, kasama ang drainage sa 4th District, pagpapagawa ng mga riprap, makikita nyo gano'ng kalalaki mga riprap natin, drainage doon sa Sad Valley, at pagpapagawa ng tulay na nag-ugnay sa Moonwalk at Barangay Santo Niño. Maraming multipurpose covered courts, 90 sa buong 2nd District ng Parañaque, may kita dito sa paligid, andito po sa mga eskwelahan, sa mga komunidad, pinakamarami. Ito po ang listahan, 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70, 71 to 80, at 81 to 91. Pinakamarami na pinagawang covered courts, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas ayon sa Department of Public Works. Pagpapasemento ng kalye, pagpapa-widen na sukat, maraming mga kalye sa lahat ng barangay, San Antonio, Moonwalk, Merville, Front Street, hindi kayo makakalakad sa loob ng siyudad ng Parañaque, lalo sa 2nd District, na hindi tatapak sa mga road concreting projects ni Roy Goles. Ito po, ang mga kalye. At si Roy Goles din ang nag-initiate ng Skyway Project sapagkat ako nag-file ng Elevated South Superhighway Bill noong 1992, ilang buwan pa lamang na ako'y maging congressman. PGH, siyempre tumutulong tayo sa kalusugan sa loob lamang ng ilang buwan. Ito halimbawa lamang, mahigit 2,000 na kinabang sa PGH program natin. Libreng papabalibing, libre talaga. Hindi lang po ito tulong, kundi libre. 2,863 ang nakinabang ng aking termino bilang congressman. At makikita nyo dito kung gaano karami yan, lahat ng barangay ay natulungan. TESDA, napaka-importanting TESDA scholars, 1,010 sa loob ng aking panghuling termino. Isang termino lamang yan. Scholars, 1,370 scholars ang nakinabang dito noong pinakahuling termino ko. Napakarami eskwelahan ang mga estudyante ang nakinabang dyan. Pero hindi po proyekto ang pangunahing trabaho ng congressman. Ang pangunahing trabaho ng congressman, gumawa ng batas. At pag sinabing gumawa ng batas, hindi lamang po nag-author, kundi naging Republic Act. Merong numero at isang Republic Act na nakakatulong sa buong, hindi lamang sa syudad, kundi sa buong bansa, sa lahat ng mga Pilipino. Mga landmark laws, ang sabi nila. Siyempre, unang pinagmamalay ko para sa atin, ang inyong lingkod, ang ama ng Cityhood ng Parañaque, Republic Act number 8507. Isa sa pinakamalagang batas sa ating panahon, Climate Change Act of 2009, Republic Act 9729.
International Humanitarian Law, Republic Act 9851. Ang sino mang congressman na tumayo dapat nagbabanggit ng Republic Act. Kung walang mabanggit, aba, medyo kulang. Republic Act number 8185, Local Government Calamity Fund. Republic Act number 8551, Philippine National Police Reform Act. At ang binabanggit ko, ang inyong lingkod, ang principal author. Siya ang sumulat, siya ang nag-sponsor, si Roy Lugoles ang nakipagdebate hanggang ito ay ma-approve ng Presidente. Red Cross, Republic Act number 10530, Bureau of Corrections, Republic Act number 575, at pati sa exemption sa mga pay and allowance ng AFP, Republic Act 9040, Republic Act number 9993, Philippine Coast Guard Act, at Republic Act number 9640 para sa amusement tax, para pinababa ang ticket sa sine at ticket sa mga konserto. 4 na batas na nag-nationalize ng ating mga high school. Republic Act 7841, Parañaque National High School. Republic Act 8884, Dr. Arcadio Santos National High School. Republic Act number 10064, San Valley National High School. At Republic Act 10065, Moonwalk National High School. Napakaraming mga Republic Act. Pero ang congressman, hindi lamang gumagawa ng batas. Ang congressman, boses sa Kongreso, sa pagtalakay at pagdebate sa mga mahalagang, importante na national issue sapagkat ang Kongreso ang umaayos sa mga problema ng ating bansa. Hindi lamang Parañaque, hindi lamang Metro Manila, kundi buong Kapuluan. Ito ang mga pangunahing mga problema: climate change, enerhiya, international relations, yung away ng mga bansa, ekonomiya, kalusugan, sustainable development na ngayon ay buzzword pagdating sa United Nations, cybersecurity, defense security. Ang inyong lingkod, kahit na meron ng alam sa climate change, patuloy na nag-aral. Nag-aral sa online, global warming, World Bank. Nag-aral sa University of Melbourne sa Australia, climate change. Nag-aral sa University of British Columbia, climate change society. Naiintindihan ni Roy Lugoles ang climate change. Marami pa talakayan dyan. Nag-aral pa, marami bagay. University IE Business School sa Madrid tungkol sa ekonomiya. University of Colorado sa Amerika, Global Energy Business. University of Leiden sa Netherlands, sa Europa, Global Trends, International Relations. Dinagdag, University of Pennsylvania sa Amerika, Global Trends for Business, Understanding Media. Northwestern University sa Amerika, Columbia University para pag-aralan ang Age of Sustainable Development, how to change the world, paano baguhin yung ating mundo, paano tanggalin ang mga mahihirap. Wesleyan University, tungkol sa negosyo, University of Maryland sa Amerika, kalusugan. Nag-aaral sa pinakabantog na universidad pagdating sa kalusugan, Johns Hopkins University. Global Health pa rin, University of Copenhagen, doon sa Europa, sa Denmark, at tungkol sa enerhiya pa rin, University of California, San Diego. Ako po ay graduate ng MBA, UP, valedictorian. Nagturo sa UP, MBA, nagturo sa AIM, nag-aaral sa Amerika, BS Mathematics, naging Postmaster General, naging National Security Advisor. Itong mga tatalakayang ito ay napakahalaga at makakaasa kayo na pag si Roy Lugoles ay maibalik sa Kongreso, si Roy Lugoles ang magiging boses ninyo sa lahat ng mahalagang mga problema na hinaharap ng ating bansa. Hindi po tayo sasali-sali lamang. Roy Lugoles at ang Parañaque ang mangunguna sa pagdebate at pagtalakay ng mahalagang issue na ito. Dalawang panganib ang hinaharap ng ating bansa sa mga darating na panahon. Hindi lamang darating na buwan, kundi darating na taon, darating na digata. Dalawa, climate change, West Philippine Sea. Una, climate change. Bakit importante ito? At ako ay naging author, 2009 pa, alam na natin ito. Yolanda, ang laking bagyo. Marami pang Yolanda ang darating. Nakita nyo ang nangyari sa Tacloban at karatig ng mga probinsya. Tataas ang dagat dahil sa climate change. Maaaring lumubog ang mga mabababang mga lugar. Malulunod, mawawalan ng lugar ang mga tao. Makikita nyo, ano ba problema ng climate change? Lumalakas ang ulan, lumalakas ang buhos ng ulan. Ang corals nasisira dahil sa carbon emissions. Pag nasira ang coral, mamamatay ang mga isda, mababawasan ang pagkain, hindi lamang ang Parañaque, kundi ang buong Pilipinas. Ito, marami pang talakayin sa Kongreso. Ano ba ang dapat na mga proyekto, mga programa? Mitigation, adaptation,
Ano mga project na gagawin? Yung mga walls na gagawin? Paano pigilan yung mga usok sa ating kapaligiran? Yan ay tatalakayin sa Kongreso at dapat ang taong uupo sa Kongreso ay nakakaintindi ng isang malubhang at malaking problema ng climate change. Gaano ka-importante ang climate change? Noong December, 50 mahigit ng mga presidente at prime minister ng napakaraming bansa ang nagpunta sa Paris, France. Isa na dyan si Presidente Pinoy Aquino. Ganyan kahalaga ang climate change sa buhay natin. Ngayon, bukas at darating ang mga dekada, lalo na sa mga kabataang nandito. Kaya kasama tayo sa mga solar project. Pangalawang malaking problema, West Philippine Sea. Tingnan nyo ang dyaryo ngayon, kahapon, noong isang araw. Ano ang problema tinatalakay? West Philippine Sea, sa Pilipinas, sa Vietnam, sa Amerika, sa South China Sea, sa maraming lugar. Kaya nga ang inyong lingkod, dati na itong issue na ako'y congressman, nagtayo tayo ng isang movement and alliance to resist China's aggression para labanan ang China. Nanguna sa mga rally sa harap ng Chinese consulate, pero ito hindi bago sa akin sapagat 1971 pa. Roy Lugoles kasama na, nagpunta sa Spratlys para magdara ng mga armas, mga sundalo, mga supplies para pangalagaan ang ating mga isla. Noong pa man, nagsisilbi na si Roy Lugoles para sa bansang Pilipinas. Nalagay sa panganib. Yan pa isang dyaryo, isang radyo, litrato habang kami nabababa ng mga kargamento. Nanguna, sa mga rally sa harap ng Chinese consulate, ang iba medyo natatakot harapin ang China. Pero si Roy Lugoles, hindi po natatakot sapagkat alam ko, ang pinaglalaban ko ay kapakanan ng ating bansang Pilipinas. Ito, habang ako'y nagrarally doon, at nakakatuwa po, si Roy Lugoles, hindi kilala ng maraming mga ahensya, parati akong iniimbita na magbigay ng lecture sa National Defense College of the Philippines. Doon nagdadalubhasa ang mga matataas na opisyal ng AFP, ng Army, ng Navy at ng Air Force nakikinig kay Roy Lugoles. Ginagalang ang opinion ni Roy Lugoles pagdating sa West Philippine Sea. Tingnan nyo ang problema natin. 80% ng ating West Philippine Sea, ng ating karagatan, inaangkin ng China. Palagay ko, hindi nakalaan tanungin kahit man sino sa atin. Kunan lang ng 5%, 10% ng ating ari-arian, ipaglalaban na natin. Pero ito, sobra ang ginagawa. 80% ng ating karagatan, ng ating kinabukasan, inaangkin ng isang malaking bansa, China. Yan ang dapat ipaglaban natin. Inagaw nila ang Mississippi Reef noong 1995. Inagaw nila ang Scarborough Shoal na napakalapit sa Zambales noong 2012. At meron pang ilang mga isla ang agawin nila. Ngayon, nagtatayo sila ng missiles, nagtatayo sila ng radar, nagpapadala ng mga armas, palapit ng palapit sa ating bansa. Kaya kailangan, remember, Mississippi Reef, inagaw ng China noong 1995. Remember, Scarborough Shoal, inagaw ng 2012. Ipaglaban natin. Let us fight for the West Philippine Sea. At pag ang inyong lingkod, ang malagay, makabalik sa Kongreso, yan ang isa sa mga unang tatalakayin ko sapagkat sigurado tatalakayin yan ng ating Committee on Foreign Relations, Foreign Affairs, Committee on National Defense para pag-usapan paano ba ang ating diplomasya patungkol sa China. Ano bang armas ang gagamitin natin upang magkaroon tayo ng magandang laban? Ano bang alliances ang kailangan natin? Alliances with the United States, with Australia, with Japan, with Indonesia, and with India ang ating tatalakayin. Kaya ilan po, makakaasa kayo, Roy Lugoles, kung mabalik sa Kongreso, magiging matapang na boses ninyo sa Kamara ng Representante. Maraming salamat po. Magandang araw sa ating lahat. Thank you very much.